Ako ay estudyante. Ako ay bata. Ako ay Pilipino. At ako ay may karapatan. Hindi dahil ako ay sikat, mayaman, o malakas, kundi dahil ako ay tao. Alam mo ba na bawat isa sa atin, bata man o matanda, may karapatang pantao. Bilang estudyante, may karapatan tayong makapag-aral sa ligtas at maayos na kapaligiran. May karapatan tayong pakinggan ang ating boses at igalang ang ating opinyon kahit sa simpleng talakayan sa klase. May karapatan tayong hindi maliitin dahil sa ating itsura, kasarian, relihiyon o estado sa buhay. May karapatan tayong protektahan laban sa pang-abuso, diskriminasyon at pananakot sa loob man o sa labas ng paaralan. At higit sa lahat, may karapatan tayong mabuhay ng may dignidad bilang tao. Pero sa totoo lang, kahit alam natin may karapatan tayong lahat, marami pa rin ang hindi nire-respeto ang karapatang pantao, lalo na sa simpleng bagay sa araw-araw. May mga estudyanteng binubuli, tinatawag sa masasakit na pangalan, o tinitignan na parang wala silang halaga. May mga kaklase tayong hindi pinapansin dahil tahimik lang sila o hindi bulong sa grupo. May mga kabataan na pinagtatawanan dahil sa itsura nila, kulay ng balat o pananamit. May mga batang naitataboy sa mga gawain hindi na isasama o hinuhusgahan dahil sa estado ng buhay. Hindi lang ito basta pagiging simpleng asaran. Ito ay paglabag sa karapatang pantao, karapatang igalang, karapatang tanggapin, karapatang makisama. Ang sakit na nadarama ng isa ay hindi agad nawawala. Maaaring bitbitin ito habang buhay. Kaya tanungin natin ang sarili natin. Tayo ba ay bahagi ng solusyon o bahagi ng pananakit? Dahil ang tunay na respeto sa karapatang pantao nagsisimula sa maliit na bagay, sa salitang mabuti, sa pag-unawang walang paghusga, at sa pagtanggap sa kapwa. Sa bawat sulok ng paaralan, may mga kwento ng malasakit, kagaya ng grupo ng mga estudyante na marunong makinig sa kwento mo, sa opinyon mo, sa saloobin mo. Hindi nila kailangan sumagot ng tama palagi, pero nariyan sila para makinig at umintindi. Sa kabilang dako naman, may mga estudyante rin na tumutulong sa isa't isa. Inaalalayan, nagtutulungan sa projects, o minsan, tahimik lang na sinasamahan ka kung alam nilang pagod ka. At higit sa lahat, may mga estudyante na lumalapit sa mga taong inaapi. Hindi sila natatakot at tumayo para sa tama. Kasi alam nila na walang sinuman ang dapat iwan, lalo na kapag nasasaktan o pinagtatawanan. Ang tunay na respeto sa karapatan ng tao, hindi lang nakikita sa salita, kundi sa mga simpleng gawain may malasakit at tapang. Simulan natin to sa eskwelahan. Simulan natin sa ating mga sarili. Para sa'yo, ano ang karapatang pantao? Karapatang pantao ay respeto, kahit ano pang anyo o paniniwala mo. Ito yung protection natin bilang tao, lalo na sa mga bata. Lahat tayo pantay-pantay. Walang nasa taas, walang nasa baba. Para sa akin, ang karapatang pantao ay ang karapatan mong magsalita at marinig ang boses mo. Ang karapatan ay hindi regalo. Hindi ito dapat pinaglalaban pa. Dapat ay binibigay.
Ngunit kung hindi ibibigay, Tayo ang magiging boses ng kapwa nating Pilipino. Ang karapatang pantao ay hindi pribilehiyo. Ito ay pananagutan, tungkulin igalang, protektahan, at ipaglaban ito para sa bawat Pilipino. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan. Iisa ang lahi, iisa ang karapatan, iisa ang kinabukasan. Igalang, isa buhay, ipaglaban. Karapatang pantao, hindi lang para sa may kapangyarihan. Ito ay para sa atin, dito, ngayon, sa eskwelahan, sa komunidad. Karapatang pantao, atin to, igalang natin ito. Ito ang advokasya para sa karapatang pantao ng Pilipino.